Hi guys, what's up? I'm Abby and welcome to my channel. Sa video ngayon, I will be starting a new series and I will be calling it New Products I Tried for this month. So this is going to be a monthly video wherein ipapakita ko sa inyo yung mga bagong products na na-try ko. Instead of doing a monthly favorite, why not i-share ko na lang sa inyo yung mga products na tinatry ko or yung mga bagong products na na-try ko for this month. Kung mapapansin niyo sa channel ko, sobrang dalong ko mag-share ng favorite video. Kasi every month, pare-parehas talaga yung mga products na ginagamit ko. Ako kasi yung tao na kapag favorite ko yung isang bagay, hindi siya monthly nagpapalit. Talagang nag-i-stick ako dun sa product na yun. So, kapag gumawa ko ng favorite videos, talagang favorite ko yung product na yun. Para palagi kayo maging updated sa mga bagong videos ko, why don't you click the subscribe button first and also yung bell button sa tabi niya para palagi kayo maging notified kung nag-upload na ako ng bagong video. And don't forget to click the thumbs up para alam ko na nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. So, without further ado, let us start with this video. Medyo maraming products akong ipapakita dito, kaya let's start with the skincare first. And ang unang product na ipapakita ko sa inyo ay ang Ariana Beauty and Body Bleach with Diamond Peel. Ito siya. Pangalawang jar ko na ito dahil naubos na yung unang jar kasi lahat kami dito sa bahay ginagamit namin to. Kung napanood nyo yung IG stories ko, lahat talaga kami dito sa bahay ginagamit ito. Kapag ginamit namin to, i-apply namin yung product sa buong body namin. Tapos, ibababad namin siya for 30 minutes parang yung etas. And napapansin ko na parang naglalighten yung aking balat kasi meron akong mga ibang parts dito na lalo na yung mga naka-expose sa araw kasi naglalakad lang ako, diba, everyday sa papuntang office. So, yung mga exposed sa araw, ayun yung mga gusto kong malighten kasi nga, ang pangit tignan lalo na kapag naka-short sleeve ako. And, ito yung ginagamit ko para magpantay yung kulay ko. So, yun. Binibilisan ko na lang kasi marami-rami itong item na to. So, ang next na item na ipapakita ko sa inyo ay ang Amini Green Tea Cleansing Pack na nakuha ko sa Yepon Oni event last time. And, nawirdohan ako dito actually kasi akala ko cleansing pack panghugas or panghilamos. Pero yun pala, mask siya. So, ginagawa ko, binababad ko to sa aking face and pagkatapos sobrang smooth ng face ko after. Naliles yung pag-oil up niya, ganun. So, ang next na item ay itong Milky Dress Wrinkle and Whitening Eye Cream. And itong eye cream na to, ito yung current na eye cream na ginagamit ko. Meron ako isang eye cream na hindi ko na siya ginamit. Ayun yung sa, yung sa Lush na eye cream kasi mas okay to para sa akin and mas madali siyang ma-absorb ng under eyes ko and feeling ko mas may mga parang konting brightening effect siya pero hindi siya ganun ka-noticeable and nakuha ko to sa Altea Korea. Next item na nakuha ko sa Altea Korea ay itong Chika Ichiko Skin Texture Toner. Na-impress ako sa toner na to kasi nagbibigay siya ng additional moisture sa aking skin and ang ginagawa ko, nilalagay ko to sa isang cotton pad, parang makeup pad, cotton pad, basta yun. Di gano'n nadi-deep clean yung aking face, unlike yung ibang toner na ginamit ko. Maganda lang ito pangbigay ng konting moist sa skin. So, ito ngayon, ginagamit ko siya tuwing umaga and meron pa ako isang toner na ginagamit sa gabi. Meron akong dalawang product sa Japan na ginagamit right now and these are the Hada Labo Hyaluronic Acid and this is the moist one and ito yung regular yata. So, itong moist one, ginagamit ko sa gabi. And ito ay sa umaga kasi ang dali niyang i-absorb sa skin bago mag-moisturize. Ito yung ginagamit ko. Sa last na video ko, ang dami nag-compliment sa akin kung ano yung mga ginagamit ko dahil daw ang kinis-kinis ng face ko. Isa po ito sa mga ginagamit ko. So, yun. Ang daming product dito na galing kay Altea Korea. And again, this is the It's Skin VC Effector. Na-feature ko na to sa last Korean haul ko. And ito ginagamit ko sa mga pimple marks ko. And as you can see, medyo naglighten naman ng konti yung mga pimple marks ko. Pero, para sa akin, hindi ganun kabilis yung effect niya. Kailangan talaga months bago makita niyo yung result. So, ayan. Ito, puro Altea Korea pala yung mga, yung mga bagong products. Oh, yes. Halos lahat pala dito, Altea Korea. Grabe. Okay, so, next na item. So, ang next na item is yung Ban Cleanser nila. And, ayan siya. So, dito meron yung cleansing oil and ito yata yung parang cleansing gel. Tatanggalin ko muna yung makeup then para mawala yung pagka-oil niya sa face. Ito yung gagamitin ko, yung cleansing gel. This is from Lebaton. Ayun. From Altea Korea din, guys. Laneige Clear Sip Peeling Mask. Ayan. Ito, nakuha ko to sa Altea box. And, itong item na to, chinek ko ang mahal-mahal niya. Ang bango nito. Ang bango niya talaga.
Parang meron siyang parang fruity scent. And ang ginagawa ko, after ko maghilamos, i-apply ko to, then ibababad ko siya sa face ko for mga around 10 minutes, then bago ko siya i-wash. Habang wina-wash ko siya, parang ginaganyan-ganyan ko siya, ini-scrub ko siya sa face ko. And ayun, after mo i-wash, lalo sa gabi, parang ang smooth talaga ng face mo. Parang ang linis-linis niya, then parang yung mga pores ko parang lumiit ng onte. And yung feeling nito, yung sobrang linis ng face mo, pero hindi ganun nag-i-stretch or parang nagda-dry yung face. Ang sarap niya sa pakiramdam. So, di ba kanina sinabi ko sa inyo guys, meron pa ako isang toner na ginagamit. And this is the Innisfree Jeju Volcanic Pore Toner na binigay sa akin ni Sis AJ. Linis ng pakiramdam ng face ko dito. Alam mo yung parang, di ba naghilamos na ako, tapos gagamit ako nito, akala ko malinis na yung face ko, yung pala, madumi pa rin. Ito, ang ganda pang, talaga, pang tanggal nung dumi. Yung lalo na kapag mga pollution sa face, ito, ang ganda talaga nito. Di ba nasabi ko last time, sa current favorites ko na ginagamit ko yung Heroin Make mascara. Di ba, grabe ang hirap talaga tanggalin nun. Pag yun yung gamit ko na makeup, ay itong by Festa Eye Makeup Remover. So far, ang ganda niya gamitin dahil ang daling matanggal ng mga eye makeup sa akin. Okay, so that's it for the skincare ngayon. Doon naman tayo sa makeup. Mahaba-haba pa rin to guys. Sorry. Binibilisan ko na. So, ngayon dito naman tayo sa makeup. And ang una ipapakita ko sa inyo ay ang Eliana Mineral Cosmetics Lip and Lux Liquid Lipstick. So, I already did a swatch nito sa Instagram. So, if you are interested to know what my thoughts about this see my Instagram account. Makikita niyo yung reviews ko dito and also yung mga swatches nito. So, ang next na item na nandito sa aking new products I tried ay itong Kiehl's Butter Stick Lip Treatment. Ito masasabi ko, favorite ko siya as of the moment. Hindi siya nawawala sa makeup kit ko and ang ganda ng color niya. Para, alam niyo yung yung feeling na meron kang lip balm na matte lipstick. Kasi matte siya, na may pagka parang nakakalambot ng lips, pero lip balm siya. Ganon. Ayun yung feeling ko sa kanya. Sobrang ang ganda-ganda niya. Tapos ang packaging niya, ang bongga, kasi hindi siya basta lip balm lang. Medyo rubbery yung niya, yung lagayan, pero tingnan nyo, kailangan nyo pa siyang iikot. Hindi nyo siya basa-basa mabubuksan unlike yung ibang lip balm. And so, this was given to me by RJ's mom. Nupunta sila ng States. So, ito guys, marami nag-hype dito. Kaya bumili na rin ako para sa sarili ko. And this is the Inglot Duraline. Ginagamit ito kapag may mga natuyo na kayong gel eyeliners para maging basa ulit sila. Paano ba yun? Para mabuhay ulit sila. So far, sobrang nagagamit ko siya. And sobrang konting patak lang nito, mabubuhay na kagad yung mga patay na gel eyeliners. Tama ba yung mga term ko? Grabe. Eto guys, nakuha ko to sa trendy box ng Altea Korea. And this is the Catherine Diamond Mineral Foundation. Ayan siya. And meron siyang sponge dyan para madali siyang i-apply sa face. Ginagamit ko siya, pero not every time kasi meron ako isa pang favorite na Mineral Loose Foundation and ito ginagamit ko pag parang hindi ako makakita ng brush sa drawer ko kasi as usual, wala yung mga brush. Ito yung ginagamit ko. Ayan, so ang next na item na ipapakita ko sa inyo ay masasabi ko na so far the best oil blotting paper na na-try ko. And this is the Gatsby Powdered Oil Clear Paper. Galing niya mag-absorb ng oil. Then, meron siyang powder. So, after ma-absorb yung oil, namamattify din niya yung face ko agad. Hindi ko na kailangan mag-retouch ng powder. Ito na lang yung ginagamit ko. And sobrang handy niya sa bag. Yan. Another item from Altea Korea. Maraming items dito ang galing sa Altea Korea. Kasi palagi sila sa akin nagpapadala ng Altea box. So, pag binadala ng bagay, syempre tinatry ko, pero hindi ko masabi kung favorite ko sila or hindi. Kaya pinapakita ko sa video na to. So, itong product na ito, nakita nyo na to sa yung latest na Altea haul ko. And this is the Semul. Ang sabi nila, pang-pronounce natin ito is Semul highlighter in GD01. Ayan ang itsura niya. Kung mapapansin nyo, basag siya kasi dumating siya sa akin na basag. Ito yung suot kong highlighter ngayon and grabe diba guys, ang ganda ng glow na binibigay niya sa akin. And
Ang good news, pinadalhan pa ako ulit ni Altea Korea ng isa pang highlighter na hindi basag. Kasi nga, nabasag ito. So, ayun. Itong brand ng blush na to, first time ko nagamit. And, masasabi ko na maganda siya. Maganda siya dahil hindi siya ganun ka-powdery. Maganda yung pigment niya, hindi ganun kakalat. And this is the Pink Sugar HD Cheek Color. And ito isa sa regalo sa akin ni Sis AJ. And, ginagamit ko to as a contour. And, ang ganda niya. Ang ganda ng shade niya. Wala akong ibang masabi. Ayan o. Ang ganda. Ang ganda. Basta maganda. Ito, nirecommend sa akin to ng kaibigan ko sa Japan. And sabi niya maganda daw. And number 1 daw ito sa Japan. Pagdating sa mga foundation. Sa drugstore area. And, para sa akin, hindi siya maganda kasi ang daling mag-oil ng face ko pag ginamit ko ito at ang kintab-kintab niya, hindi ko mag-gets bakit. And, ayun, ang cute lang ng packaging pero hindi ko siya type. Ayan, so matatambak lang ito sa aking drawer. And ang next na item is itong Zale Beauty Powder na halos lahat ng mga guests ko, nung meet and greet ko, nagkaroon din ito. Binigyan sila ni Zale Beauty Powder. Salamat po, Zale. And ito, masasabi ko dito sa powder na to, para siyang Ben Nye banana powder na may mabangong amoy and sobrang affordable. I think this is 50 pesos lang. And ayun, hindi ko alam kung saan pa siya available as of the moment, pero I will let you know sa info box sa baba. Malapit na tayo matapos. So, ang next na item dito is ang NYX Lingerie liquid lipstick, and this is in the shade Exotic. Ayan, this is also regalo sa akin ni Sis AJ, and ang ganda guys. Yung unang bagay na nagpa-impress sa akin dito ay yung applicator. Kasi kakaiba siya, hindi siya doe foot applicator oh. Parang walang masyadong sponge sa dulo. Pag ginamit ko siya sa lips ko, hindi siya drying kahit na liquid lipstick siya. And hindi siya parang nag-rubber sa lips ko. And sobrang na-impress ako dito. So ngayon, nagpaplano ako bumili ng iba pang shade ng NYX Lingerie na liquid lipstick. Bakit? Gusto ko pa na ibang shades. 50 shades. Gusto ko pa na ibang shades. So, ito guys, ito yung pinaka-last na item na ipapakita ko sa inyo na na-try ko for this month. And this is the Eliana Mineral Cosmetic Makeup Brush Cleaner. Ayan siya. And sobrang ang ganda niya guys. Kasi parang konting, alam mo yun, ang bilis makatanggal ng paano ba yun? Ng foundation or yung mga kailangan ko tanggalan sa brush pag ginamit ko to. Tapos, so after kong malinis yung brush, pwede ko na ulit gamitin yung brush na parang wala nangyari. Ganun siya kaganda. And, sobrang happy ako kasi halos lahat ng mga subscribers ko na umattend ng meet and greet ko, nagkaroon sila ng ganito. Binigyan sila ni Eliana Minerals. And, ayun, sobrang ang ganda ng product na to. So, ito na po yung end ng ating video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And sana makita ko kayo ulit sa susunod na video ko. Kaya, yun lang guys. Bye-bye!